Sige na, tawag tong kuha niya, sir, ang imo, overdue na, sir. 2 months na overdue, sir. 3 months na overdue, sir. Ibargo na mong sakyan na. Nangitag problema. Pwede na lang ta siya mahulat lang yun kung kano sa ang panalangin ni Lord. Mao na siya times, ang times ba? Kita na ay ginasulti ang Ginoo sa ato. Maguna-una kita, di ta kahulat. Mao na siya nga, one of the things na we need to learn today, hulat, wait. Ayaw man sa ato, nagplano mo eskwela, nakakitag uyab, awa na, nalimta na, bahala na, mahuman dili. When you realize this, repent, adayon ka sa imong plan, ask the Lord to help you. And He will help you. Amen? Dili lang yun ta magdali. Kay kadaghanan sa tao nga napandol, kay nagdali. God, nag-promise man siya. Ako, as your pastor, kanya akong giwali, ako nang gikinabuhi. Sa akong naglabay nga panahon, karon gi-bless ko ni Lord, pero wala ko nagdali, wala ko nangutang, wala ko nag-loan. Hulat. Katong una na kong gihimo, nabayran man ko sa North Davao, akong gibayran po itong property na mo sa Jen, uban sa akong ginikanan. Ako yung palit. Pagka humana na, trabaho na po ko, wala, as is me. Ang akong sweldo, pagkaon na yun, o iskwilas, mga bata, wala na ilain. Di mi mamalit og chinila, sapatos, o sinina, wala, as is lang. Lubay man po mga daot. At ito ganyan, hindi ko ganahan man sila na yung mga hatag, ako nung dawaton. Pero in truth, ang kanang word ni Lord sa Psalms 37:7 na be still before the Lord and wait patiently for Him. Pulak lang ta. Ayaw pagdali. Manaingon nga, pag time na tanaw ni mo okay, ingon ni Jesus, count the cost. Kaya ba? Di ba ka magproblema? Ana na siya. Nakita ni mo nga, God has blessed you, padayon. Continue to pray. Padayon ang pasalamat. Ang uban manggod makalimot. So pag makalimot ka, God will again remind you. Ato ng tistingan be. Ayaw ta mag-ana, di ta kalimot sa goodness ni Lord, kay si Lord mo continue na siya o bless. Dili yun na siya gusto iyang katauhan magutman. Timan ina. Ang reason lang magutman ta, kay mag-una lang kita. So ato nang timan na God wants to bless us. Moingon ang Ginoo sa imo ha. Bisitahin na yung silingan no. Kay luoy na siya, istoryahin dito. Unya nga Lord, kay manglaba ko ron. Nadungog ni mo, pag-iingnan ka. Unya nga Lord, manglaba, giunan ni mo laba. Sige lang Lord. Mauna, muana gani katiman naasay mo ning kinaiya ni Jonah na dili maayo. Bantay ka kay basig. Importante na makatilaw ka og silot gikan sa Ginoo. Pag naa kay conviction, naa kay madungog, ito ay mong igsuon, ito ay mong mama, ito ay mong papa. Respond. Kita gusto ta nga i-bless ni Lord niya. Tistingan kag sugo. Kamuan to. Tabangin na. Atagin na siya o kuan, apa man kay tinaguan diya nga 1,000, ihatag ng 500. Kulang ni Lord. Kulang ni. Ana ba? Actually, na ako'y bagong na Bible study na lesson 4 pala, lesson 5 pa lang, lesson 6. Pagka lesson 4 sa Bible, na testingan dahil siya about giving niya, wa pa may nakakuan. Ang iyang silingan ni hangyo sa iya nga basig na kay 1,000 diha. Pero sila, igo-igo ra gyud. Pagkaon ra gyud tong ilang kwarta. Budget katong 1,000 15 dias to nga budget.
Nya kay gipautang man siya bugas sa iyahang katong tindahan pod nga di gyud daw mo pautang. Tingala ta ng tao, gipautang ka? Hala, kami ba wag gyud pautangan ng tindahan. Siya gipautang, kita na dyan ang bit-bit og sak. Tingala po daw siya. Pero katong test ni abot sa iya, kani tinuod di ba? Bago lang. Niingon tong iyang silingan nga mahulang unta ko 1,000 kay nahutdan ko. Kanya musildo man ko karong 4 days from now. Ako lang dayon ko nang iuli. Ingon ang bana, awa ni kwarta. Ana din siya, automatic, baliba din siya, nga way kwarta. Pero na sila, ilang pagkaon po to. Pagsudan. Ang iyang anak, tulog. Di, iyang asawa, way trabaho. Nagabughat pa yun. Iyang gihimo, nihangyo na po sa asawa. I-speaker tong asawa nga, ato lang luoy, malaluoy, manggod ko. Pwede ba na ito? Pahulang na. Ingon siya, kung sa may atong kauno, sa may ipalit mong sudan, ano po, practical itong bana. Ingon man itong asawa, ato lang ko itong mag-ampo lang ko ta, kaya ang ingon ni pastor, di man kita pasagdan sa Ginoo. Una siya nga, sige. Sugot ang bana, so ilang di pahulam. O ito, pag-abot na mo sa, wala din po sila di ko. After sa promise sa babae, on the foot, di uli ito 1,000. Sila, ni aksyon nag-saon na ito, meron. Kung dili ta bayran. Ang akong tudlo, pray. Sing lang ang Ginoo. When you do good works, timanin ninyo. And people nga inyong gitabangan, di kabayad sa inyo, ayaw awaya. Ang po iyo niya, dito ka maningil sa Ginoo, Lord, ingon ka, di ko nimo pasagdan. Ako ning gitabangan kay naluoy ko. Ana ang atong Ginoo, when God will tell you to do something, mo ayaw mo baliban. Pero make sure, kanimang kong giving and generosity, madungog nimo na kay do na kay compassion in your heart. Maluoy ka ba? Pero wala, ayaw. Nga naman, base ka itong kitabangan ninyo pareha sa first part sa story ni Jonah. Gipanis na si Jonah sa Ginoo. Di nadamay noon itong mga tao na nagpasakay sa iya. Kaya na ito na. So kung Christian ka, any good works na inyong himuon, go back to God, Lord. Unsa man, Lord, gikan ba ni sa imo? Because God will touch your heart. Kung wala kay heart to give, ayaw gatan. Nga naman, ang giving baya na ingon ng Bible nga, each of you will give according to what his heart has decided to give. Klaro kayo na. 2 Corinthians 9 na siya. Maglain ka, katong what God has decided, what your heart has decided, na panghatag nimo. Mao na lisod mo give, nga naman kay wala man ka maglaindaan. Maka-income gani ka, ilaindaan tong according kani okay, ako na yung panghatag. Nga naman, unsay advantage kung maglain ka, God will send someone sa imo adto dito. Hula mo kwarta dito. Adali nakakakuot, di na ka maghuna-huna. Kaya na man kay gilain para man sa pangtabang, panghatag. Nahibalan nimo imo ang igsuon o ginikanan kinanglan ihatag. Pero ang awa, if God approves it, nga naman, maluoy ka man, makahinumdum ka man. Pag wala gani na, pag-ampo lang kung asa na ipahatag sa Ginoo. Ana ang principle of giving na may uban nga ilain niya, ihatag na sa simbahan. Dili ko in favor ana. Kay God loves a cheerful giver. Hatag ka simbahan o
100. Saya nga ito, pumasahe ko kanto. Ayaw, nagkatan. Wala ito'y value kaya nga naman. Sayangan man ka. Ang principle niya is katong what is in your heart to give. So maglain ka daan para capable ka of helping anyone. Bisan 50 pesos. Bisan 100. What is kanang happy ka to give. Ilain na anak. Kaning kwartahan ni panghatag ni. Nyawa may ni agto nimo ni duol. Adi gamita sunod na pod. Ya kulang imong need. Because ang kwan man diha ang concept i-ready na nimo so that when God sends someone sa imo, dali ra ka mo hatag, dali ra ka mo tabang. Amen. Nasabtan na to because appeal ni siya sa sugo sa Dios to be generous. Kaya nga kung pangutana unsa may mga gisugo ni Lord sa inyo, pareha kay Jonah gisugo mo wali, wa mo wali. Base gisugo mo sa Ginoo nga tabangin na, bisitahin na, ampuin na. Puro lang mo, wala Lord. Kuan ko, ako'y lakaw ron, basic ko. Walihin na, i-share ang imong testimony. Dili mo na kinanglan nga, pareha sa ako ang kinanglan, ipareceive niyo mo, Bible study. Share your testimony. Kabalo ka, sukan nagkaila ko sa Ginoo. Lahi niya ang akong kinabuhi. Kinsay makasulti ng ana sa inyo, nga sukad na kaila mo sa Ginoo, lahi ang inyong kinabuhi, ana. Amen. So dapat ana ta ready mo to share unsay kalainan. Kasi nga sa una, wala sa Ginoo, hinay ko mukaon, karon kusog na. Dako na. Katong mga kalainan sa atong kinaiya, kalainan sa atong mga desisyon. Bantayan na to na, no? So, make sure nga kung naay sugo ang Ginoo, kaya ang Ginoo musugo na. Pag di ka mo tuo, sugoon ka usab. Pag di ka mo tuo, si Lord na kabalon sa ikatulog. Basta kaning case ni Jonas, gisugo siya, nibalibad siya, nangayon siya sorry, ipasaylo siya. Pag sugo o usab, nituman siya. So, niwali siya. Kunya, daghang tao nga naluwas. In fact, ang entire city na spare sa Ginoo. Tungod kay gituman ni Jonas ang katong gipawali sa Ginoo sa iya. Mao na importante mga igsoon kaning obedience sa sugo sa Ginoo. Ni number 2, nagwali si Jonas sa mensahe nga gisugo sa Dios na ay kuan diri nga obedience to God. Importante na mo-obey ta ba in everything that we know nga naa sa word of God. Atong i-obey. Og nasipya ta mangayot ta pasaylo. So, sa kaminyoon, sa pamilya, unsa may instruction ni Lord? Ingon ni Lord, do not separate what God has joined together. Ayaw bulaga. O man, ato sa ako abroad kay pagkuan ko. Mangita ta, makakapital ka. Wala, violation yun na sa word of God. Ngano, dire, di ka kaya katagang kwarta sa Ginoo. Ayaw na nagminyo. Unya na ninyo, pagbalik nimo. Ana man na siya. Do not separate. That's the command of God sa marriage. When you naay mga temptation nga naay uban ang magtiayon, ingon pa to bahala nga adto dito ka mo na okay ako'y bahala diri. O baliktad ang asawa mo ingon nga adto dito adtong Saudi ako'y bahala diri. 90% sa nag-separate, wa na magbalik. 90%. Ano mo gambol man ka, anak?
Ibalo man ka nga dili man dahil na siya assurance. Pray that God will keep you together. Anak sa lagi mag-unata. Ako, kami, nag-agi na niyo hantumaw. Pero wala mi, nagsabot bidaan nga dili ta kay what God has joined together, let no man separate. Ang importante, makakaon ta. O kaon lang, siya ro. Di kita ka, para makakaon lang, siya ro po rin. Kung sige, kagkaon lang, may kulang na yung income. Pero kaon lang for good health, kakaon kita. Dili sa Pilipinas, daghang kamunggay niya. Huwag kang kamunggay silingan, tanglad. No? Ayaw pa na ko kung manok silingan. Pasok ko silingan na. So, ato nang ikuan, the importance of obedience. Kung sa pamaingon sa Ginoo, ingon niya, meditate the word day and night para mahimo kang prosperous. Ato gusto na to, madato ta. Mao lagi na. Dato ta abroad, Lord, magtigom lang ninyo pagkaman okay na. Hindi na mao ang solusyon. Dili na kuan. Ingon ni Lord, meditate day and night para imo, I will make you prosperous. Ang advantage bangod kung mag-meditate ta day and night, madungog lagi na to ang direction ni Lord. Kung ingon si Lord, adto dito kay naay gwapo nga negosyo dito. Adto ka. Nyag mo ingon ka, dito, maulaw ko. Maulaw ko kay wako'y kapital, wala ka. Puro negative. Adi yun na mainit. When you hear, respond. Unya na lang tanawa kung siya'y resulta. Ayaw na mag-una ka o negative. Kung ana mo, ampuin na nga God take away ka ng mga negative thoughts sa imong mind para maka-move forward. Adili to kay lisod. Maglisod yun mi, anak, alin. Ang Ginoo, pag anak ng klase nga tao, na ay isulti niya, kada sulti niya, may mag-alis, so na ali na. Kay gusto gini mo katong imo ang masunod. Wala ka. Dili yung ka anak ma-bless. God wants to bless us. Naagit na, without a doubt. Ang ato lang is, kada isa sa ato, lain-lain man niya ang instruction. Dili man siya, ikamo, pareha siya, dili. Negosyo niya, ana na siya tindahan, anak po na ako. Utang na si Lord kung sa may ipanegosyo niya sa imo para ma-bless ka. Meditate day and night. Obedience na. Take care of your family. Obedience na. Children, obey your parents. Obedience na. There are so many things na dapat i-obey so that God will bless us. Pag-abot mangod sa time, di na ito tagdong. So maunay siya, when you realize, mga igsoon karon, if you believe na naamoy mga kuan si Lord, nga wala ninyo natuman, pangayon mo pa sa inyo. Take time to pray, Lord, sorry. Atong aning adlaw, imo manday kong gipukaw para paapuon. Naglaba man ni noon, o nagluto. Ayaw. Kung kagkagaon to pray, pray. Pukawang gani ka sa Ginoo, read. Istingin ninyo how God will work if you do it. Ayaw mo pag una-una nga niraman ko, mauna, ani na lang yung puputog. Di po na. Ayaw pag negative. O niya, tiban ninyo na sa atong story, pag hinulsol sa mga tao, ingon din nga God, wala na niya gidayon ang iyang plano to destroy Nineveh. Wala gipadayon sa Dios ang iyang laraw sa pagsilot sa Nineveh. This will show na
God is merciful. Kita mga Christian, ato ni avail the mercifulness of God. Ato ni avail, kabalo man nga maluluyo ng Diyos. May kapasaylo, duol ka sa iya. Ana lang. Dili ta dapat mo discourage, dili ta dapat mo give up. Ang Salmo 103, 17 to 18 will tell us sa kinaiya sa Diyos. So atong basahon kita tanan. Salmo 103, 17 to 18. Go. Wala pa? Okay. Sige. Basahon na to. Ingon dire, the steadfast love of God is everlasting for those who fear Him. Sa mga nagatuman sa iyang kasabutan, sa mga nagatahod kaniya, of those who fear Him, of those who keep His covenant and remember to do His commandments. Because naman na, gisulti na ni Lord. Ang covenant kita, we are His children in the new covenant. New covenant of His blood. Hindi na ta mo ihaw, dili na ta magpadugo. We are covered by the blood of Christ sa new covenant. So if we remember that, atong gamito ng mercy of God, faithfulness of God. Kaingon din ug sa mga naghinumdum sa pagtuman sa iyang mga sugo, ug ang iyang kaayo mo padayon. The goodness of God will continue in your life. Pupadayon. Dili na siyang gusto nimo ihatag. Ingon ni Lord, naa kay fear of the Lord, you remember His covenant, you remember to do His will. Ang iyang mga sugo ba? Ingon niya, ask whatever you wish and I will give it to you. Unay challenge. Dili, ayaw baliha. Lord, gaya ko ani, kay para mutuo ko sa imo, di na mao. Dili na may tabo. Usba, according to God. Because, ingon diri, sa ang kinaiya sa Ginoo, merciful, loving. Mo na kinaiya sa Ginoo. And He will bless you if you fear Him, if you remember His covenant, if you do His commandments. Iya man naman na siya gisultidaan. Kaya ikaw dili. Sige lang. Pag-abot sa sipyat, Lord, sorry. Nya, kalimot na po, gipasaylo sa Ginoo. Sipyat na po, Lord, sorry. Wala gani nimo gihatagag time to remember His covenant. So, ayaw expect nga by the time you ask for blessing, ang imong life will be blessed. Giset naman na ni Lord. Ang salvation, dili na nimo mabayran. Salvation is just believing in Jesus. Siya'y bahala. I-save ka niya. He will take care of that. But your abundant life on earth, dili na giset. If you obey me, if you fear me, if you follow my word, I will bless you. Pangayo, bisag unsa. Dili lahi ning salvation, lahi ning abundant life. I believe na ay mga tao nga tuwa sa langit, pero dili sa kalibutan, perting luya. Wala nila ma-realize nga God wants us to experience both blessing here on earth, abundant life, and then life eternal in heaven. Gusto na ni Lord nga atong na-experience.
Sumao ni ang kinaiya sa Ginoo, ang kinaiya sa tao makasasala. But God is merciful. He will bless those who believe in Him. So, nakita na to sa story ni Jonah, the character of sa tao and the character of God. Kinaiya sa tao, kinaiya sa Diyos. Atong hinumduman nga ang tao makasasala, pero ang Diyos maluluyon. So atong i-avail, murabag kanang mong hatag og ayuda. Pag makadungog ta nga nay ayuda, di ba? Unsaon dito asa dapit, unsang oras? Asa yo ta pila? Anong dili ayuda pud. Di ba? Ana pud na. God is merciful. Pila ta. Unsa iyang gusto para makaabil ta sa mercy. Mao na ingon those who fear Him. Clear man ang instruction ni Lord sa Ginoo. Klaro na. Di ta magdali, sundo na to si Lord and we will be blessed. Amen? So, let's proceed sa chapter 4. Kabalungon sa'yo na itabo kay Jonah. O, kani. Naginulso lang mga tao, di, wala gidayon sa Ginoo ang iyang silot. Sa chapter 4, wala malipay ni ini si Jonas ug nasuko siya. Ha? Kabalo? Nasuko si Jonas. Kay wala man gisilutan sa Ginoo tong mga maldito nga tao. Kay naginulsol man. Sa chapter verse 2, busa nangutana siya sa Ginoo. Dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa ako moani nga mao gayud kini ang imong buhaton? Mao man gani nga mikagay unta ako ngadto sa Tarsis, nahibalo ako nga ikaw Dios nga maluluyon. Mapailubon kanunay og anlam sa pag-usab sa imong laraw. Busa patya na lang ako, Ginoo. Kay mas maayo pa nga mamatay na lang ako. Kitsa sa inyo nakaampo ana sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Lord, patya na lang ko. Wow, ako'y pulos. Wala. Maayo. Si Jonas niampo. Kabalo mo anong niampo siya ni? Wala masunod iyang gusto. Mauna itong siya, magwali-wali kung 40 days, i-destroy mo sa Ginoo. Niya, after 40 days, wala man. O siya nasuko. Ingon siya, daan pag-yun ko, mausapin mo muna-una. Panagsa kita, suko ta sa atong silingan. Mayong tag, mahapay na siya, mayong tag. Huwag man nahapay. Abot, sa ning Ginoo ni asinso man hinoon. Sa tuwing ni pastor nga, inig magsimba o Diyos-Diyos. Dili mapanalingan, asinso man. Ako hinoon nga gasimba sa imo Lord. Naglisod man ko, adi na ko musimba. Ana, bantay mo kay basig mo ana inyong course. Pareha mo kay Jonah. Patya na lang ko Lord. Yan siya yung gihimo. Next, ingon siya, ang Ginoo mitubag, angay ba nimo kining ikasuko? Unya si Jonas milakaw ug miadto sa silangan sa syudad ug milingkod didto. Unya nagbuhat siya gamay nga kapasilungan ug mipasilong niini samtang nagpaabot siya unsay mahitabo sa Ninibe. Gusto gyud niya nga ang Ninibe kilatan sa Ginoo. Bisag nagyaw-yaw na siya sa Ginoo nga di gyud, pero nisaka siya sa silangan, makita niya ang Ninibe nito, gahulat siya nga kilatan sa Ginoo. Ingon diri, unya naghimo siya payag-payag, ni pasilong siya. Sa verse 6, unya gipatubo sa Ginoo nga Dios ang usa ka tanom. So while nasa dito naghimo siya payag, ang Ginoo nagpatubo og tanom aron hilandungan si Jonas, malandungan siya. Nalipay pag-ayo si Jonas tungod sa tanom. Kay kusog man itubo ang tanom. Di man kapag himo nimo sa kuan, pagmata ni pagkutat, katay ng tanom. Ala siya, ay salamat kay landong na. Ala no? So, next. Apan pagkaugma, sa pagsubang sa adlaw, nagpadala ang Diyos, sa sunod adlaw, nagpadala ang Diyos ug ulod aron pagkutkot sa tanom.
ug namatay kini. Ug sa pagkaudto-udto, nagpadala ang Dios og hangin na init gikan sa silangan ug naluya si Jonas tungod sa kainit sa adlaw. Busa miingon siya, maayo pang mamatay ako kay sa magpabiling buhi. So kaduhagin si Jonas, gi-challenge sa Ginoo nga patyan na lang Lord. Kaya wala lagi gyud gipani sa Ginoo ang Ninive because naghinulsol man sila. Gusto gyud niya, mao na siya problema sa tao. Gusto nato kitay masunod. Lord, kainin ako Lord. Kani gyud ako banahon Lord, kani siya. Nya pag-abot giminyo, Lord, wa may ayaw kinaya ni, bulag ni. Anong giminyo, nagdali-dali ka niya, makigulag ka. Ana ang tao. Mao ni siya si Jonas. Lord, daan ko, di lagi mo sila silutan. Unya og kita may tabo na sa ato, lo, ita dugay ra ta nga matay. God is merciful. Ang tao ang magsigig, dili faithful. So, busa, miingon niya, maayo pang mamatay. Apan miingon ang Diyos kaniya, verse 9, angay ba nimong ikasuko ang naitabo sa tanong? Si Jonas mitubag, mulang? Bible niya akong gikopya, binisaya. Gusto naman lang gani akong mamatay tungod sa akong kasuko. Ang Ginoo miingon kaniya, mitubo kining tanuma sa usa ka gabi lamang ug nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini ug dili ikaw ang nagpatubo apan naluoy ka niini. Ingon sa Dios sa iya ba? Di man ikaw nagpatubo ana, ako man. Naluoy ka sa tanom. Nasuko ka kay namatay ang tanom tungod sa ulod. Ingon ang Ginoo sa verse 11, labi pa akong maluoy sa Ninive. Kanang dakong syudad nga may kapin sa usa ka 120,000 ka kabataan nga inosente. Wala pay labot sa daghang kahayupan. Gihatagan og example si Jonas sa Ginoo nga pakita sa Ginoo ba nga kitang tao ang atong kinaya gusto gyud nato kitay masunod. Naluoy ka sa tanong pero ako may nagpatubo ana o gani ka ni dilig ako ra tanan. Kunya karon ang mga tao gusto nimo akong patyon nga naghinulsol man. 120,000 unsa may relasyon ang kayupan pagkaon man na o magpadala ang Ginoo og plague mga matay ang hayop unsa may kaulong sa tao. Kilatan ang mga tao yun ang Ginoo naghinulsol man. Si Jonas bisan pa og init ang iyang ulo, bisan pa og kanang masupilon nga tao, wala siya dayon gikilatan sa Ginoo. Pasabot siya sa Ginoo. Wala na niingon ang Bible kung nakasabot siya o wala. Basta gipasabot siya sa Ginoo. So, to summarize, nasuko si Jonah sa panghitabo, ang garbo ni Jonas mo ay nagpatibabaw niya nga kinaiya. Pride ba? Kay kung niwali ka to receive kay Jesus, niya di mo receive. Ingon mo kapaan kaunta. Dili. Sabi lang. Tumanon lang nato ang sugo sa Ginoo to share. Anawa ron, gamay na lang ta, kaya wak man ta nag-share. Ang ipadala sa Ginoo sa ako, taga-jinsan man. Dito na po ko nag-share. Ako, sige kong share dito. Pero ang akong apas, continue to worship. Tuman lang ta para motubo ta. Amen? Diba na to ang kinaiya sa tao, dili ta kanang pasigarbo ba? Pride. Kasi init ulo dire. Kontrola ng pagkainit ulo ninyo. Because pareha kay Jonah, may pagmamatay Lord. Nganong giani man imo? Anong animan? Una-una ang point of view ni Lord. Ano masuko ka man?
imo man ang desisyon. Imo man ang desisyon nga magbulag mo. Unya karon nakakitaglain tong imong asawa o ang bana nakakitaglain, reklamo ka. Imo man ang desisyon. Pwede mo ana ang Ginoo. Pero at times we need to understand from the very beginning na ganitay decision, we have to understand unsa ang will ni Lord. Mao ni siya nga diri nga story gipasabot si Jonah sa Ginoo pinaagi sa tanong. At times ba diri sa kalibutan, God will speak to us through circumstances. Iman-ina ninyo. God speaks to us through circumstances. Si Jonah di man gyud kasabot. Kay gusto niya, Lord, kilati na. Sige pa dito. Tanaw-tanaw, kanusan ni kilatan sa Ginoo. Gipatubuan sa tanong, gilandong. O karon ingon ang Ginoo, nasuko ka, di gani ikaw nagtanong. Wa gani ka nagdilig. How much more si Lord kabalo na siya sa heart and minds of every person. Timan ini siya, when we come into test, at many times, tungod ni sa atong binuhatan. Because God does not tempt people. Kita yun na. So, repent, knowing nasipya ta, and then rely on the mercy of God. So, mauna siya mga igsoon, ang atong conclusion, kabaluta nga ang tao makasasala, sa kinaiya sa tao, makasasala ang kinaiya sa Diyos, maluluyon. So, atong iabel ang pagkamaluluyon sa Ginoo. Dili na ta magulat pag dugay nga maglisod ta. When you realize sipyat ka, magbag-o. Lord, tabangi ko, Lord. Ganahan man kayo kung magsayaw-sayaw, Lord. Para di na kayo kung magsigiglaag, Lord. Tabangi ko. Ana, you commit your weakness to God. Ang problem na to, giganahan ka sa imo ginahimo, and then because of what you are doing, nakasala ka, pangayo og tabang sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko nga dili na nako nimo kay makasala ko. Bansa to giganahan man, sige lang panagsara bitaw. Di lang usa ko magampuron nga sorry, Lord. Ayaw. When you realize, continue to pray. Mao na siya. So finally, mao ni siya ang sa Psalms 100 verse 5. Mao po na mo confirm sa katong gibasa nato ganina sa Psalms 103 verses 17 and 18. For the Lord is good, His love endures forever, and His faithfulness continues through all generations. Ana ang kinaiya sa atong Ginoo. So dili gyud ta dapat makalimot ani ato ning memorization kay mao man ni ang Dios atong ginaampuan. Dungano na itong basa ang Bisaya. Salmo 105. Go. Tayo ang Ginoo, nagugma walay katapos. Kung ilang Brothers and sisters, ato ning memorization. Let us memorize this. Kay ato man ning prinsipyo kinsa ang atong Ginoo. The Lord will bless you. Amen. This time, nindog ka, let us sing our song of response. Aging pagpasalamat sa atong buhay ng Diyos. Iniyaw ako
ko. Inigaw ako sa presensya mo. Balik ang pagtanong, kasing-kasing ko kay kanimo mabalik ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangamoy ko kay kanimo mabalik ko ang matamis mo pag-ikot na, O Jesus, ikinahanglan inigaw ako sa presensya mo. Balik ang pagtanong, ang kasing-kasing ko kay kanimo mabalik ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipanganoy ko kay kanimo mabalik ko ang matamis mo pag-ikot na, O Jesus, ikinahanglan ka. Lord, salamat kay inumin ipakita isa ka matinunan sa iyong saan. Thank you, Lord, for your loving kindness and your faithfulness to your people. I pray, Lord, that you will teach us to love you, teach us to obey your word, and help us, O God, to remember to do your will in our life. Yes, Jesus. Kay kanimo mabalik ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipanganoy ko kay kanimo mabalik ko ang matamis mo pag-ikot na, O Jesus, ikinahanglan ka. O Jesus, Pagampo, ha? Amahan namo nga naa sa langit, Diyos nga ganghanan ug labaw sa tanan. Salamat, Lord, sa mensahe nga imong gihatag kanamo pinaagi sa kinabuhi sa imong propeta nga si Jonas. Bisag unsa, Lord, ang weakness sa imong katawhan, but you are forgiving, you are merciful, O Lord, and faithful to your people. Lord, dili ka nagapili sa mga tao nga imong gamiton apan imong ginatawag ang imong mga tao nga dunay kahadlok kanimo. Si
Jonas, Lord, ni balibad apan ni Tuman, hinulsol o ni Tuman. Kami po, Lord, ingon ana, saylo ami, but continue to speak to us. Lord, we offer our special prayer to Joyce. Mag-take siya board exam sa civil engineering in the name of Jesus, Lord. Allow her to pass it. Among ginapray as a church na unta. Take siya one time lang. Bless her, O God. Kung sa tong mga na-miss niya pag-review, ikaw na lang mo fill up, Lord, in the name of Jesus. Just like imong gitabangan si Luke Simon, si Otet, abangi po si Joyce, Lord. Allow her to experience the power of your grace. Let her pass the test, we pray. And to your people who are here, O God, bless them, protect them as they go home. Lord, allow them to remember that ikaw ang buhi nga Diyos nga maluluyon o matinumanon sa tanan mo sa atin. Allow us to trust in you, O Lord. As we depart from this place, we ask for your protection. This is our prayer in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace now and always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ang lingkod sa top for some announcements. Maayong buntag sa atong tanan, no? Pila na lang ka adlaw Pasko na. Tama ba? Okay. So, sila pastor nag-meeting